O attorney, nandito na pala ang alaga ko. Anunsyo ng bading na si Mama Nick pagpasok ni Irina sa loob ng conference room ng sikat na law firm sa Pilipinas, ang Knight & Associates. Matatagpuan ito sa Central Business Area sa Makati. Sorry I'm late, traffic eh. Bungad ni Irina at agad na natuon ng pansin sa kanyang manager. Mama Nick, nilapitan niya ito na parang naglalakad sa runway at sa bawat indayag ng kanyang balakang, sumasabay ang mahaba niyang buhok na nakalugay. Kitang-kita rin sa suot niyang cream satin dress ang magandang kurba ng kanyang katawan. Sorry talaga, Mama Nick. Anya nang makalapit dito bago ito hinagkan sa magkabilang pisngi. Okay lang, hindi ko naman talaga late eh. May 5 minutes ka pa. Oh, akala ko late na ako. Alam mo namang importante sa akin ang araw na to, lalo na sa career ko. Where's the attorney? Tumingin si Mama Nick sa lalaking nakaupo sa pinakasentro ng mahabang lamesa, na sinundan naman ni Irina. Parang tumigil ang orasan nang salubungin ng kanyang mga mata ang malamig na titig ng lalaki. Mahigpit pa siyang napakapit sa kanyang clutch bag, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hello, Miss Santos. Or should I call you Miss Celebrity? Nice meeting you. Again. Sa wakas ay wika ng lalaking walang kangiti-ngiti. Marahang nagpakawala ng hangin sa dibdib si Irina bago binalingan ang kanyang manager. Wala ka na bang ibang kilalang abogado? Tanong niya dito sa halip na batiin pabalik ang lalaking walang iba kundi ang ex-boyfriend ni Irina noong college, si Knight Montemayor. Mas mukhang Knight ito ngayon dahil sa kapita-pitagang itsura. Idagdag pang mas gumwapo ito sa paglipas ng panahon. Ha? Bakit naman? Ito na ang pinakamagaling na law firm sa bansa, kaya tiyak na wala tayong talo rito kahit mahal ang bayad. Ani Mama Nick. Pero hindi ko naman alam na si Knight palang may-ari nito. Akala ko kapangalan lang. Sagot ni Irina sa isip. May tiwala kasi siya sa kanyang manager, kaya hindi na siya nagtanong nang sabihin itong nakahanap na ito ng law firm para sa kasong isinampa sa kanya ng dati niyang PA at driver. Do you have a problem with my company, Miss Santos? Sa serbisyo ko ba? O sa akin mismo? Singit ni Knight. Napabuntong hininga si Irina. Tumingin siya rito nang walang kahit na anong emosyong mababasa sa mga mata. Pwede ba, Mr. Montemayor? Hindi ba may karapatan din ako magdesisyon kung sino ang gusto kong maging abogado? Yes, pero sinasabi ko sa'yo, mahirap ilusot ang kaso mo kung hindi magaling ang abogado mo, lalo na ang mangalap ng ebidensya. You've been sued for physical injuries by your staff, Miss Santos. Dinoktor man o hindi ang medical records nila, hindi ka makukulong ng 6 na oras kung hindi nakitaan ng prosekusyon ng probable cause ang isinampa nilang kaso. Maswerte ka dahil bailable ang kaso mo. Pero hindi rin ibig sabihin yun ay ligtas ka na dahil tuloy pa rin ang paglilitis. At kung totoo ang sinasabi ng manager mong planado ang lahat, ay tiyak na masisira ang karir mo. Hindi ka mo natatakot na mangyari yun? No. Dahil hindi totoo ang mga ibinibintang nila. Never ako nanakit ng tao. Alam mo yan. Really? Ako talaga, Miss Santos. Baka nakakalimutan mo kung anong ginawa mo sa akin 8 years ago. Sinaktan mo ang puso ko. Naniningkit ang mga matang wika ni Knight. Abat, naisingit pa nga. Napapikit si Irina. Hindi niya gustong madala sa kanyang emosyon. Pero ang makita si Knight na isa ng successful na abogado, ang makita ang galit sa mga mata nito, muli lang nanunumbalik ang sakit na nilikha ng kahapon sa puso niya. Isa pa, tama itong takot siya. Dahil nang ipresenta kay Irina ang warrant of arrest, na blanko ang kanyang isip. Mabuti na lang at kasama niya si Mama Nick na mabilis na tinawagan ang kanyang nakatatandang kapatid niya si Iris. Nagpiyansa ang mga ito para makalabas siya at hindi abutin ng gabi sa kulungan. Teka nga. Pamamagitan ni Mama Nick sa kanila. May hindi ba ako nalalaman tungkol sa inyong dalawa? Bakit kung mag-usap kayo para bang matagal na kayong magkakilala? At anong sinaktan ng puso? Because we are Mr. Ballesteros. Ex ko siya. Walang pasakali ang sagot ni Knight. Napasinghap si Mama Nick at malaki ang mga matang napatingin kay Irina. Napailing siya. Totoo, Mama Nick. He was my boyfriend back in college. Sa iisang university dito sa Maynila kami nag-aral. He's in 4th year taking political science
At ako naman ay second year sa fashion design. Kwento niyang may bigat sa dibdib. Oh, hindi mo na ikwento ang bagay na yan sa akin. In fairness, may taste ka ah. Ang pogi ni ex-anak. Ani Mama Nick. Bakit hindi mo rin ikwento kung paano tayo pinaghiwalay ng mga magulang mo, Irina? Singit ni Knight. Napahagod si Irina sa kanyang noo. Mama Nick, pwede bang iwanan mo muna kami? Saka, natawagan mo na ba sina Chelsea at Roman? Si Chelsea ang PA ni Irina, habang si Roman naman ay ang kanyang driver. Ang mga ito raw ang minaltrato niya. Yes, ginigiit nila na totoo ang lahat ng reklamo nila. Naewan ko ba kung saan lupalop nila yung nakuha? Anito. What? Nakita ni Irina ang pagniwi ni Knight, kaya agad niyang hinamig ang sarili. Alright, pakiiwanan na lang muna kami. Mahinahon nang sabi niya. Matagal siyang pinagmasdan ng kanyang manager bago tumayo. Okay, sa lounge lang ako. Pakending-kending itong lumabas ng conference room. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Irina, saka hinarap si Knight. Ayaw na rin kasi niyang magtagal pa roon dahil nasusuffocate siya. Titig pa lang nito, nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Now let's talk, attorney. Panimula ni Irina sa matatag na tinig. About what? Tungkol ba sa atin? May gusto ka pa bang idagdag sa mga sinabi mo kanina? Are we going to reminisce the past here? Well, if that's what you want. Pero isa lang ang gusto kong sabihin sa'yo, Knight. Sorry. What did you say? I said sorry, Knight. Sorry kung nasaktan ka dahil sa parents ko. Sorry kung minaliit nila ang kakayahan mo. Sorry kung inalayo nila ako sa'yo. Sorry sa lahat-lahat, okay? Hindi ba yan naman ang gusto mong marinig mula sa akin? Oh, ito na. I'm sorry, Miss Santos. Pero hindi ko hinihingi ang sorry mo. Talaga ba? Ayaw mo ng closure? Closure? Bakit ko naman gugustuhin ang closure na sinasabi mo? Kung wala naman dapat na isara dahil matagal na tayong tapos, Irina. Hindi niya napigilan ang pagguhit ng sakit sa kanyang mga mata. Alam niyang nakita yun ni Knight, pero wala siyang pakialam. Hindi naman kasi niya akalaing pagkatapos ng 8 taon, may puwang pa rin pala ito sa puso niya. Ngayon lamang niya yun na-realize. Totoo naman kasi na nagmahalan sila, pero nakialam ang mga magulang niya. Alright, kung hindi mo naman pala kailangan ng sorry ko o closure, then aalis na kami. Sabi ni Irina sabay talikod. Wait. Habol ni Knight sabay hablot sa braso niya. Dagli siyang napapiksi dahil sa tila kuryenteng nanulay mula sa palad nito patungo sa kanya. What now? Tapos na ang usapan natin, hindi ba? Nakapagdesisyon na ako. Sa ibang abogado na lang ako lalapit. Inis na wika ni Irina. But I told you, ako na ang hahawak sa kaso mo. May diing sagot ni Knight. Para ano pa? Para ipamukha sa akin ang mga maling desisyon ko noon? Alam mong wala akong laban sa mga magulang ko, Knight. Pareho tayong walang kakayahan noon. Kaya kaysa magkasakitan pa tayo, iiwas na lang ako. Tutal sabi mo nga, ayos ka na. At nakikita ko namang totoo yun. At masaya ako para sa'yo. Well, thanks to the Jones family na kumukup sa akin at nagpaaral. Pero wala akong intensyong masama rito, Irina. I just want to be your lawyer. That's it. Tungkulin kong gawin ang trabaho ko at ipagtanggol ang kapwa ko. Matagal niyang tinitigan sa mga mata ang lalaki. Naaawa ka ba sa akin? Yun bang iniisip mo ngayon? That I'm hopeless? Masaya ka bang ganito ang nangyayari sa career ko ngayon? No, I don't think I like that. All I want is to help you, then move on with our separate lives. Yun lang ba talaga, attorney? Yes. Huminga ng malalim si Irina. Alright, baka sabihin mo naman bitter ako eh. Alam mo rin naman kaya kong kumuha ng ibang attorney. Yeah, I know. So, it's a deal then. Let's just be professional na lang. Ilabas natin ang nakaraan sa kasong to. Inilahad nito ang isang palad sa harapan ni Irina. Tinanggap naman niya yon kahit may pag-aalinlangan pa rin sa puso niya. Pwede bang magtanong, attorney? Anya habang hawak pa rin ito ang kamay niya. Yes, go ahead. Ang mga Jones kamo ang tumulong sa'yo? Ang Jones na kilala ko ba ang tinutukoy mo? Tama ka. Sila nga ang tumulong sa akin. Sila Mrs. Shelley at Victor Jones. Pero, hindi ko ginustong isa publiko ang pag-ampon nila sa akin noon.
Dahil alam kong kaibigan sila ng mga magulang mo. Alam kong sila ang unang tututulo sa desisyon ng mag-asawa. Na sinang-ayunan naman ni na Mr. Jones. Naikwento ko kasi sa kanila kung ano nangyari sa atin. Paano mo sila nakilala? Yun kasing hindi alam ni Irina. Dahil noong sila pa, wala namang nababanggit ang binata sa kanya. Nang dalhin ka ng mga magulang mo sa Amerika, doon ko sila nakilala. Hindi ba naikwento ko sa'yo na natanggap ako noon sa trabaho? Yes, that was before we... Tumigil agad si Irina sabay iling. Anyway, ang Jones Corporation ba ang tinutukoy mo? Oo, sila nga tumanggap sa akin. And I wouldn't be here if it weren't for them. Anong ibig mong sabihin? Nung umalis ka, muntikan na ako mapariwara. Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal noon, hindi ba? Napayoko si Irina bago tumango. I'm sorry, Knight. It's okay. Tapos na yon. Until nalaman ni na Mr. and Mrs. Jones na graduate nga ako ng political science. Kinausap nila ako noon. Tinanong kung gusto ko raw bang makatapos ng pag-aaboga siya dahil nanghihinayan daw sila sa talino ko. Ang sagot ko sa kanila, wala na akong rason para tuparin pa ang pangarap ko na hindi tinanggap ng mag-asawa. Sa halip, pinumbinsi nila ako. Sinabi nila sa akin na kapag nakapagtapos ako, tiyak daw na wala ng taong hahamak sa akin. Hindi nakaimik si Irina dahil dama niya ang sakit na pumipiga sa puso niya habang pinakikinggan si Knight. To make the story short, nabago nila ang isip ko, kaya pinag-aral nila ako. Sabalit, hindi pala doon natatapos ang lahat. Dahil nang muli nila akong kausapin, adoption naman ang ini-offer nila sa akin. Noong una, akala ko nagbibiro lang sila. Pero nang hinihingi na nila ang mga papel ko, sandali pa ako napaisip. Dahil oras na inadopt nila ako, mapapalitan kasi ang pangalan ng biological parents ko, na alam mong matagal ng patay. Which I know na hindi mo naman gustong mangyari, sabi ni Irina. Yes, yun na lang kasing alaalang naiwan nila sa akin, at ang tanging kong pinanghahawakan. Anong sinabi ni na Mr. and Mrs. Jones? Ayun, pwede ko naman daw i-retain ang apelido ko dahil hindi naman daw problema yun sa kanila. Saka wala naman daw silang ibang gusto kundi ang makatapos ako at magkaroon ng maayos na buhay. At pumayag ka naman? Yes, Irina. Isa na ring factor sa naging desisyon ko yung nangyari sa atin noon. Dahil kapag maganda na ang buhay ko, tiyak na hindi na ako hahamakin ng ibang tao. Sagot nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napalunok siya, pagkuway napatingin sa magkatag-o pa rin nilang mga palad. Baka pwede mo nang bitiwan ng kamay ko, attorney. Oh, sorry. Anito sabay bitiw kay Irina. Hindi ba may anak sila? Pagbabalik niya sa usapan. Yes, mabait naman si Hailey kaya walang naging problema. Okay. Ang alam ni Irina, modelo si Hailey. Paminsan-minsan kasi ay nagkakasama sila nito sa party. Sige na, tuloy na ako. Paalam niya. Alright, ako nang bahala sa kaso mo. I'll make sure na hindi ito magtatagal. Okay, salamat. Si Mama Nick na lang ang bahala sa payment sa'yo. Pagkasabi niyon ay mabilis na lumabas sa loob ng conference room si Irina. Dire-diretso siya sa kanyang manager na abala sa pag-scroll sa cellphone nito. Mama Nick, let's go. Napatingin ito sa kanya sabay tayo. Tapos na? Ano sabi ni Attorney Montemayor? Nagkasundo ba kayo? Siya pa rin ba lawyer mo? Sunod-sunod ditong tanong. Mapilit siya, di siya na. Talaga? Walang ibang dahilan? Napairap si Irina. Wala na, kaya tara na. Nakita pa niya ang pagtaas ng kilay ng kanyang manager bago niya ito talikuran at naglakad patungo sa elevator. Ano palang pinag-usapan niyo, anak? Si Knight bang may-ari ng buong gusaling to? Sa halip na sagutin ay tanong din ni Irina. Yes, ang alam ko, ang 6 na palapag ay laan para sa kanyang law firm. Ang ibang palapag naman ay pinapalis niya sa iba't ibang business owners. Matalino rin siya kasi mahal ang magpalis. So, kailan mo pa siya kilala? Bakit parang ngayon ko lang nalaman na abogado pala siya at nandito lang din sa Maynila? Akala ko kasi nasa Albay siya. Tagaroon ng pamilya ni Knight. Ayon na rin sa kwento nito noong magkasintahan pa sila. Through a friend lang. Yung may alaga kay Hailey. Balita ko kasi close na close ang dalawa. Saka, bakit ako tinatanong mo niyan? Kung hindi ka pa nagka-issue, hindi ka yata magbubuklat ng social media.
Sagot nito bago siya inalalayang makasakay sa elevator. Tama si Mama Nick. Dahil nasa entertainment industry si Irina, hindi talaga siya mahilig sa social media. Mas gusto niyang private ang buhay niya sa likod ng kamera. Kabaliktaran sa trabahong pinili niya. Kaya kapag nasa trabaho siya, game na game siyang ngumiti sa mga tao at sa kamera. Pero kapag wala na, may sarili na siyang mundo na ayaw magambala. May rules din siya sa sariling bawal mag-cellphone kapag wala sa trabaho. Kaya wala talaga siyang alam sa nangyayari sa paligid niya. Kaya rin siguro, ni minsan ay hindi niya nabalitaan ang tungkol kay Knight. Ang narinig ko pa sa kaibigan kong may handle kay Hailey, hindi lang sila basta close nitong si Mr. Montemayor. Parang may something sila. Sabi pa ni Mama Nick. Napakunot ang noo ni Irina. Anong something ang sinasabi mo? Ano? Parang sila yata? Ha? Paano magiging sila? Adopted brother nitong si Hailey si Knight. Baka nagkakamali lang sila ng assumption. Sabi niya sa isip. Oo, palagi silang sweet sa lahat ng pictures nila eh. Heto oh. Ipinakita pa ni Mama Nick ang mga picture ni Hailey at Knight. Bigla namang kumirot ang dibdib ni Irina. Nadagdagan pa yon nang marinig nila ang usapan ng dalawang empleyado pagdating nila sa lobby. Hoy, nakita mo na ba yung fiancé ni Attorney Knight? Ang ganda be, si Hailey Jones, yung model. Tili ng isang babae. Yes be, and girl, she's really gorgeous. At grabing closeness nila, pak na pak, halatang healthy relationship. Sabi ng isa pa. Hindi na tinapos ni Irina ang pakikinig sa usapan ng dalawa. Malalaki ang hakbang na lumabas na siya. Hinabol siya ni Mama Nick. Irina, sandali lang. Ano ka ba naman? Saan ka ba pupunta? Sigaw ni Mama Nick. Kahit saan. Bakit? Anong bakit? Sa kinakaharap ko ngayon, gusto ko munang kumawala sa mata ng maraming tao. Gusto ko mapag-isa. Tinitigan siya nito. Umamin ka nga, Irina Zev Santos. May nararamdaman ka pa rin ba kay Attorney Montemayor? No, wala na Mama Nick. Pagsisinungaling niya. Oh, bakit ganyan ka kung umasta? Hindi ka namang ganyan ah. Kailangan pa ba talagang itanong yan? Ikaw lang ang iniisip ko. Ayokong masangkot ko ulit sa panibagong gulo. I will be fine. Promise. Huminga ito ng malalim. O siya, magbabar ka ba? Sana. Parang gusto ko ng hard drinks ngayon. Kung ganon, sa Darkies Blue ka pumunta. Matatapang ang mga drinks nila doon at may mga VIP suite. Basta, bago ka malasing, tiyakin mo may susundo sa'yo, okay? Mamaya ay maaksidente ka pa, maging headline ka pa ng taon. Napangiti si Irina. Opo, datawagan ko si Kuya Iris mamaya. O sige, ingat ka. Ingat ka din Mama Nick. Tumango ang manager ni Irina at nakangiting pinagmasdan siya papasok sa kanyang kotse. Nang buhayin niya ang makina niyon at bahagyang makalayo, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. I shouldn't be crying right now. Pero bakit ang sakit? Bakit ang sakit-sakit na muli siyang makita? Panaghoy niya. Samantala, ilang sandali ding natulala si Knight pagkaalis ni Irina. Hindi niya sukat akalaing sa wakas ay makakaharap na niya ito at makakausap. Ang totoo, matagal na niya itong tinatanaw mula sa malayo. Pinanonood ang bawat palabas na naroon to. Bumibili siya ng mga magazine kung saan ito ang cover o kaya kung may article tungkol dito, palihim din siyang pumupunta sa kung ano-anong events na ito ang guest. Bumibili rin siya ng mga produktong ito mismo ang endorser. Hindi na nga alam ni Knight kung normal pa ba yun. Pero mula nang malaman niyang bumalik ito sa Pilipinas, madalas nang laman ng isip niya si Irina. At nang pasukin nito ang showbiz, isa na siya sa naging top fan nito. Hey Knight, are you alright? Napaitad siya nang bigla na lamang sumulpod sa harapan niya ang kaibigang si Nicolo. Abogado rin ito at isa sa mga associates niya sa kanyang law firm. Oo, ikaw ayos ka lang ba? Tanong niya rin dito. Yes, bakit naman hindi? Bakit hindi? Nakita ko sa labas na galing dito si Miss Irina. Napakaganda pala talaga niya sa personal. Siya ba ang bago mong kliyente? Pag-uusisa nito. Yes, tungkol sa kumakalat ngayon sa social media ang kaso. Totoo ba yun? No, of course not. Napalakas na wika ni Knight. Hey, relax. Parang nagtatanong lang naman ako.
Pero kahit naman gaano kahirap ang kaso, nakakaya mo pa rin ilusot. Sisiw lang to sa'yo. I hope so. Mahinang sagot ni Knight. Aminin man kasi niya o hindi, pero si Irina lang ang babaeng minahal niya ng husto. At sa tingin niya, kahit sinaktan siya nito at ng mga magulang nito, mahal pa rin niya ito hanggang sa mga sandaling yon. Sa naisip ay biglang napatayo si Knight. Dahilan para lumikha ng ingay ang iniwan niyang upuan. Jesus! Palatak ni Nicolo at halatang nagulat sa ginawa niya. Fair na tayo. Ani Knight bago ito tinalikuran. Tuloy-tuloy niyang tinungo ang kanyang private elevator at dumiretso sa lobby. Binati pa siya ng kanyang mga empleyado, pero tango lamang ang naging tugon niya sa mga ito. Abala ang kanyang mga mata sa paghahanap kay Irina at sa manager nito. There! Ani Knight sa sarili nang makitang pasakay niya sa kotse nito ang dalaga. Patakbong lumabas siya at pinuntahan ang manager nitong naiwan naman sa gilid ng parking. Mr. Ballesteros! Tawag ni Knight sa binabae. Napalingon ito sa kanya. Attorney Montemayor, may nakalimutan ka pa bang sabihin sa alaga ko? Kunot noong tanong nito. Yes, nasan ba siya? Naku, kakaalis lang. Magbabar daw. Bar? Bakit? Magpapalamig ng ulo. Ganun yun kapag may problema. Pero hindi ba mas maganda kung umuwi na lang siya para iwas gulo? Pwede naman siyang sa bahay uminom. Bakit mo pinayagan mag-isa? Alam mo naman siguro na may katigasan ng ulo ng isang yon. Pero sinabi ko naman na bago malasing itumawag ng driver. Napamura sa kanyang isip si Knight. Alam mo ba kung saan bar siya pupunta? Napataas ang kilay ng kaharap. Bakit? Susundan mo, attorney? Yes, hindi kasi pwedeng hindi ko siya makausap ngayon. Ganun ba? Nasa darkest blue siya. Sige, salamat. Madaling tumalikod si Knight kaya hindi na niya nakita ang pangingislap ng mga mata ni Mama Nick. Tumuloy siya sa lobby bago bumaba sa basement parking dahil naroon ang kotse niya. Pagkatapos, hindi na nag-iisip pang sinundan si Irina sa bar. Ang problema, makapal ang traffic dahil labasan na ng mga empleyado at estudyante. Kaya mahigit 1 oras din bago niya narating ang nasabing bar. Where are you? Where are you? Mahinang bulong ni Knight sa kanyang sarili bago tinungo ang bar counter. Excuse me, saan naroon si Miss Irina? Tanong niya. Hindi gumamit ng screen name ang dalaga, kaya alam ng barista kung sino ang tinutukoy niya. Nasa VIP lounge po, room 4. Bisita ka po ba niya? Kasi ang dami niyang in-order na hard drinks eh. Baka po lasing na yun ngayon. Yes, thanks. Ako nang bahala sa kanya. Tinanguan ni Knight ang barista bago umakyat sa ikalawang palapag. Napakunot ang noo niya nang makita ang 4 na lalaking papasok na sa loob ng kinaroroon ng silid ni Irina. Damn it! Malalaki ang mga hakbang na sumunod siya sa mga ito at naabutan niyang hawak na ng isa sa 4 ang braso ng lasing na dalaga. Ano ba? Layuan niyo nga ako! Pagpupumiglas ni Irina. Stop! Malakas na sigaw ni Knight na nagpahinto sa isa pang lalaki na akmasa nang hahaplusin ang pisngi ni Irina. At sino ka naman? Anang lalaki na may hawak sa dalaga. I'm her lawyer. At kung hindi nyo aalisin ang marurumin yung kamay sa kanya, kakasuhan ko kayo ng sexual harassment. Naghalakhakan ng 4. Wow, parang totoo ah. Paano kung sabihin ko sa yung boyfriend niya ako? Sabi ng isang pinakamaliit sa 4. In your dreams. Kahit na kailan hindi nagkaroon ng boyfriend si Miss Irina. If I know, kilala nyo lang siya dahil artista siya, kaya nyo siya nilapitan. Oh, ano naman ngayon? Wika ng lalaking nakaitim na damit. Ano ngayon? Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Banta ni Knight. Pulis? Ha? At sino ka para diktahan kami niyan? Baka hindi mo alam kung sino kaharap mo. Ganting banta ng isa pa. Bakit? Diyos ka ba? Kasi wala naman ako ibang kinatatakutan kundi siya. So back off. At marahas na pinigtas ni Knight ang pagkakahawak ng isang lalaki sa braso ni Irina bago ito niyakap. Ano? Aalis ba kayo o maghihimas kayo ng rehas buong buhay? Sexual harassment is a great offense. Para sabihin ko sa inyo. Isa pa, may mga CCTV sa paligid. May ebidensya ako. Nagkatinginan ng 4, pagkuway nag-ilingan. Salamat ka, maayos kaming kausap. Dahil kung hindi, ikaw ang maghihimas ng rehas, attorney. Anang lalaking may hawak kay Irina kanina bago na unang umalis kasunod ang 3. Nang mawala ang mga ito, tiningnan ni Knight si Irinang papikit-pikit na ang mga mata.
What the hell are you doing here, huh? Tanong niya sa dalaga, puno ng pag-aalala ang tinig niya. Namamungay ang mga matang tumingin ito sa kanya, pagkuway ngumiti. Oh, hi there, my knight in shining armor. Narito ka ba para ipagtanggol ako sa mga lalaking yun? Lasing nitong wika. Lasing ka na, iuwi na kita. Really? Sa bahay mo ba? Bakit? Gusto mo bang doon kita dalhin sa bahay ko? May pangaakit na ipinulupot nito ang mga braso sa batok ni Knight. Ilan ba ang bahay mo? Natawa siya. Marami. Oh, so you're really rich, ha? Cool. Bakit parang bitter ka, Miss Celebrity? Hindi ba ako pwedeng yumaman? No, that's not what I meant, Knight. But how I wish things before would be different. Hindi sana tayo umabot sa ganito. Pero alam nating pareho na hindi na yun may babalik pa. Kaya, saan bang bahay mo ako dadalhin? Pwede ba akong tumambay doon? Napailing si Knight. Alright, saan mo ba gusto? Sa condo, sa penthouse, rest house, o sa mansion ko? Ang dami nga. Bigla ako nahilo. Bigatin ka na talaga, attorney. So, you decide. Kinagat ni Irina ang labi nito bago siya tinitigan sa mga mata. Sa penthouse mo na lang. Malayo naman siguro ang rest house mo, hindi ba? Tama. Pero doon mo ba gustong pumunta? Sana. Pero nahihilo na talaga ako kaya sa penthouse mo na lang. Besides, napakunot ang noo ni Knight nang hindi nito itinuloy ang sasabihin. Besides what? I want you, Knight. Mahinang usal ni Irina. You what? I want you. So please, halika na sa penthouse mo bago pa ako panghinaan ng loob. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Nag-inom ka ba dahil sa akin, Irina? Ano sa tingin mo, attorney kong ex? Wala sa loob na napangiti si Knight. Alright, tara na sa penthouse ko. Siya na rin ang nagbayad ng bill ni Irina bago maingat na inalalayan ang dalaga pasakay sa kanyang kotse. Hindi rin naman nagtagal ay narating nila ang kanyang penthouse. Nagulat pa siya nang sunggaban agad ni Irina ang mga labi niya. Wait, awat ni Knight sa dalaga. Why? Ayaw mo ba talaga sa akin, attorney? Nabigla siya nang mangilid ang mga luha nito. No, hindi sa ganun. Pero, then only Knight, kahit ngayong gabi lang. Please. Huminga siya ng malalim. Sigurado ka ba rito, Irina? Yes, Knight. Kahit lasing ako, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Alam ko ikaw lang ang gusto ko ngayong gabi. Sa narinig ay wala na siyang sinayang na oras. And that night, they shared a moment they both thought was long gone. Kinabukasan, masakit ang ulo ni Irina nang magising. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, napakunot ang noo niya nang makitang wala siya sa sariling silid ng kondo niya. Where am I? Tanong niya habang hinahagod ang kanyang nananakit na sentido bago tumingin sa kabilang side ng kama. Agad na nanlaki ang mga mata ni Irina nang makita ang isang lalaking nakatalikod sa kanya. What the? Anong? Napatingin siya sa kanyang sarili sa ilalim ng kumot kasabay ng panginginig ng kanyang katawan. Mariin siyang napapikit nang maalala ang mga pinagsasabi niya kagabi. Gaga ka talaga, Irina. Anong kalokohan to? Tanong niya sa sarili. Pagkuway maingat na bumaba sa kama at hinagilap ang kanyang mga damit sa sahig. Hindi rin niya kinalimutang kunin ang kanyang clutch bag na naroon sa bedside table. Goodbye, Knight. Usal niya bago lumabas ng kwarto nito at patakbong tinungo ang elevator. Pagdating niya sa ground floor ay agad na pumara ng taxi si Irina. Naroon din sa clutch bag niya ang susi ng kanyang sasakyan kaya sa darkest blue siya nagpahatid. Nang makuha niya ang kanyang kotse, saka pa lang siya dumiretso sa kanyang kondo at doon ay nagmukmok ng ilang araw, habang pinahuhupa ang isyong kumakalat tungkol sa kanya. Iniwasan din niya si Knight kaya si Mama Nick ang inutusan niyang makipag-usap dito. May 3 linggo na ang lumipas mula noong magkita sila ni Knight nang maisipan ni Irina ng mag-book ng flight paalis ng bansa. Ano bang sinasabi mo, Irina? Dahil ba to sa naging issue mo? Tanong ng kanyang kuya Irus. Tumawag siya rito para ipaalam ang kanyang desisyon. Ang kanyang kuya lang kasi ang nakakaintindi sa kanya. Ang mga magulang nila, busy sa pagpapalago ng kanilang real estate business. Yes, kuya. Gusto ko muna magpahinga.
Gusto ko munang lumayo sa lahat ng to. Pero hindi pa tapos ang kaso mo, hindi ba? Paalala nito mula sa kabilang linya. Oo, ang sabi ni Mama Nick patapos na raw sa pagkalap ng mga ebidensya si Knight. Pagkatapos, susubukan daw niya makipag out of court settlement sa panig ng PA at driver ko. Kung sakaling hindi sila pumayag, magpa-file naman ng motion to dismiss ang kampo ko upang madismiss ang kaso laban sa akin. Kapag napatunayang fabricated ang reklamo, pwede ring managot ang PA at driver ko sa hiwalay na kaso. Kaya malaki ang posibilidad na makipag-areglo sila imbis na makulong. Paliwanag ni Irina. Mahaba-haba pa rin pala yan. Pero teka, hindi ba bawal ka pa rin umalis? Kasi may pending case ka. Baka isipin nila tumatakas ka. Kaya mas mainam siguro na itanong mo muna sa abogado mo tungkol sa desisyon mo bago ka umalis. Napabuntong hininga si Irina. Hindi niya naisip ang bagay na yon. Teka, tumawag na ba sa'yo sina mommy at daddy? Asa ka pa naman, kuya. Hindi ito nakaimik. It's okay, kuya. Mas importante sa kanila ang negosyo kaysa sa atin ng mga anak nila. Hindi pa ba ako nasanay? Mula noon naman, ganito na sila. Magaling lang naman silang makialam sa buhay natin. Tapos iiwan din tayo sa ere. Isa pa, malaki na ako. May sarili akong pera at kayang-kaya ko nang magbayad ng sarili kong abogado. I'm sorry, Irina. No, wala kang dapat na ihingi ng sorry sa akin, kuya. Dahil sa lahat ng sandali, ikaw lang ang nandyan para sa akin at ang nag-iisa kong kakampi. And I will never leave your side. Narito lang ako lagi para suportahan ka, sis. Kaya nga, thank you, kuya. You're welcome, little sis. Pero bago pa tayo magkaiyakan, pwede ba tayong magkita? May importante lang ako sasabihin sa'yo. Napataas ang isang kilay ni Irina. Hindi pwedeng dito sa phone? No, kailangan personal kong sabihin. Oh, okay. Kailan ka ba pwede? Kasi ako, alam mo na, tambay. Kaya anytime free ako. Tumawa pa siya. This coming Sunday siguro. Punta ka sa bahay ko. Okay, darating ako. Pagdating ng linggo, 4:30 pa lamang ay nakahanda na si Irina. Hindi niya gustong mahuli sa usapan nila ng kanyang kapatid. Isa pa, ayaw rin niyang maipit sa malalang traffic. Nasa kalagitnaan na ng biyahe si Irina nang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nakita niya na manager niya yon. Pinindot niya ang answer button sa car infotainment system. Mama Nick, napatawag ka. Bungad niya rito sa kabilang linya habang tutok ang tingin niya sa kalsada. Nasaan ka? Maganda kong alaga. Pupunta kay Kuya Irus. Bakit? Akala ko naman tinakasan mo na ako. Hindi lang siguro tayo nagpang-abot pero narito ako sa kondo mo. Oh, sorry. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. It's okay. Gusto lang naman kitang i-check. Napangiti si Irina. Thanks, Mama Nick. Salamat sa pag-aalala sa akin. Sus, wala yon. Alam mo namang ikaw ang bangko ko kaya syempre, kailangan din kitang i-check. Natawa siya. Biruan na nila yon dahil mula nang maging alaga siya ni Mama Nick, malaki raw ang naitulong niya rito financially. Marami kasi siyang naging projects at endorsements na hindi lang naman siya ang nakikinabang, maging ang manager din niya. Pero dahil sa kaso niya, natigil din siya sa trabaho. Ang sabi pa ni Mama Nick, baka raw pagbayarin siya ng danyo sa ibang endorsement niya kapag hindi niya naayos sa lalong madaling panahon ang kinakaharap na problema. Pero siniguro naman ni Mama Nick na maaayos ang lahat. Inilapit din kasi nila kay Knight ang mga yon, na madali naman itong inaksyonan. Sige na, ingat sa pagdadrive anak ha? Opo, ikaw rin. Ingat sa pag-uwi, Mama Nick. Muling nag-concentrate sa pagmamaneho si Irina. Ilang saglit naman ay narating na niya ang bahay ng kapatid. Nagtaka pa siya nang makitang may ibang kotseng nakaparada sa labas ng gate. May iba ka pa bang bisita bukod sa akin? Tanong niya nang pagbuksan siya ni Irus ng pangtaong gate. Oo, halika na sa loob. Masiglang wika nito bago nagpatiuna sa kanya. Napakiling ang ulo ni Irina at sumunod dito. Nahihiwagaan na siya sa ikinikilos ng kanyang kapatid. Bukod sa pagiging masigla, iba rin ang kislap ng mga mata nito. Good news ba itong sasabihin mo, kuya? Hindi na nakatiis na tanong niya. Basta. Napailing na lang si Irina at hindi na nagtanong pa. Subalit nang bumukas ang malaking entrada ng bahay nito, napatda siya sa kinatatayuan nang makita kung sino ang nasa living area at nagkukulitan. O mas tamang sabihin, naghaharutan dahil parang batang nagkikilitian ng dalawa.
Ahem. Malakas na tikhim ng kanyang kuya dahilan para tumigil ang dalawa at sabay na tumingin sa kanila. Napakurap-kurap si Irina sabay baling sa kapatid. Anong ibig sabihin nito, kuya? Nitong tanong ni Irina. Ngumiti sa kanya si Irus. Pagkatapos, hinila siya nito sa harap ni Hailey at Knight. Irina, alam kong kilala mo na silang pareho, pero gusto ko pa rin silang opisyal na ipakilala sa'yo. Umpisa ng kanyang kuya. Irina, this is Hailey Jones, soon to be Mrs. Irus Santos. What? Hi, Irina. Kumusta ka na? Wala kaibigang wika ni Hailey bago lumapit sa kanya. Nakipagbeso ito kahit para siyang natuod sa kinatatayuan. Siguro naman hindi ko na kailangan pang ipakilala sa'yo si Knight, hindi ba? Makahulugang wika ng kanyang kuya. Napailing siya, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Tiningnan pa ni Irina kung paano lumingkis ang kamay ni Hailey sa braso ng kanyang kuya bago ito hinalikan sa pisngi. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kasiyahang ipinapakita ng dalawa. Ang akala ko ba si Knight ang kasintahan niya? Akala ko, God, kaya ayoko nakikinig sa mga chismis eh. Ganito ang nangyayari. Marami talaga namamatay sa maling akala. Sabi niya sa isip. Bakit? May mali ba sa nakikita mo? Sa wakas ay tanong ni Knight. Napansin siguro nito ang pananahimik ni Irina. Napabaling siya rito. Pagkatapos tumingin siya kay Hailey. Ang akala ko kasi, hindi maituloy ni Irina ang nais sabihin dahil nahihiya pa rin siya. Nako, kung tungkol sa mga lumalabas na balitang kami nitong si Knight, imposible. Hindi magiging kami dahil kapatid lang ang turing ko sa kanya. Isa pa may mahal siyang iba. At ako naman, heto, kaharap mo. Hindi ba, Knight? Ani Hailey. I told you to shut your mouth, Hailey. Angel ni Knight na para bang totoong magkapatid ang dalawa. Para kasing sila ng kuya niya ang mga ito kung magbangayan. Bakit? Wala naman akong binanggit na pangalan ah. Gusto mo bang magbanggit ako? Sige, subukan mo kung ayaw mong isumbong kita kay na tito at tita. Sasabihin ko sa kanilang buntis ka at ayaw mo pang magpakasal. Ano? Buntis ka? Singit ni Irina sa dalawa habang nakatingin kay Hailey. Napalabi ito at tiningnan ng masama si Knight. You really said it. Sino sa atin ngayon ng madaldal attorney ha? Inis nitong wika bago bumaling sa kanya. Sorry, hindi naman namin gustong biglain ka pero... Oo, buntis ako. 3 months na. Laglag ang pangang napatingin si Irina sa kanyang kuya. She's right. Yan talagang sasabihin ko kaya kita inimbitahan dito. Magkakapamangkin ka na, little sis. Pero bakit hindi ko alam, kuya? Kasi ayokong gambalain ka sa trabaho mo. Sagot ni Irus. Pero kahit na, sana man lang sinabi mo sa akin na may girlfriend ka pala. Sinasabi ko naman lahat sa iyo ng sikreto ko, hindi ba? Napabitaw si Cyrus sa pagkakahawak ni Hailey at lumapit kay Irina. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Sorry na sis, okay? Yaan mo, babawi ako sa'yo kapag nagpo-ultrasound kami. Isasama ka namin. Okay ba yon? Napalabi siya. Ano pa bang magagawa ko? Isa pa, nakakahiya kay Hailey kung magmamaldita ako, hindi ba? Nako Irina, ayos lang. Kakampi mo ako dito. Singit ni Hailey. Natawa naman siya. Salamat. Pwede ko bang mahawakan ng tiyan mo? Oo naman, halika. Nakangiting lumapit si Irina kay Hailey at masuyong hinawakan ang hindi pa naman maumbok na tiyan nito. Pagkatapos, wala sa loob siyang napahawak sa sariling tiyan na para bang may gumalaw doon. Hindi tuloy niya naiwasang sulyapan si Knight na tahimik na nakamasid sa kanila. Hindi man ito nakangiti, pero may kakaiba sa kislap ng mga mata nito na hindi niya maipaliwanag kung ano. Tiyak na maswerteng magiging anak namin kasi may mapagmahal siyang tito at tita. Ani Hailey. You're right. Sang-ayon ng kanyang kuya na inakbayan pa ang babae. Teka, hindi pa ba kayo magpapakasal? Tanong ni Irina, yun kasi ang narinig niya kay Knight kanina. Next year na lang kapag nakapanganak na ako. Sagot ni Hailey. Pero kung ako talaga masusunod, oro mismo pakakasalan na kita, babe. Ani Irus sa kasintahan. Talaga? Yup, andyan naman si Knight para mag-officiate. Witness natin si Irina. Natawa si Hailey. Well, payag naman ako kahit walang papel o singsing. Pero hindi naman judge si Knight, babe. Okay lang, kunwari lang naman.
Huwag niyo na akong isama sa biruan yung dalawa. Tama si Hailey, di ako judge para ikasal kayo. Singit ni Knight. Kunwari nga lang, attorney. Ani Hailey. Di nga ako judge. Ang kulit ng buntis. Ganito na lang, tatawagan ko na lang ang kakilala kong judge. Dito lang din siya nakatira. Ilang bahay lang ang pagitan. Okay, tawagan mo na Knight para maikasal na kami. Ani Irus. Wait, seryoso ba talaga kayo? Tanong ni Irina sa dalawa. Kung may singsing naman palang hinanda ang kuya mo, why not? Isa pa, mahal namin ng isa't isa, kaya walang rason para hindi namin gawin to. At least, hindi na kami makakonsensya na nagli-live-in ng walang basbas. Nakangiting sagot ni Hailey. She's right. Ready naman ako. Sandali lang, kukunin ko lang ang singsing. At nagmamadaling tinungo ni Irus ang study room na naroon lang din sa first floor ng bahay nito. Hindi na nakaimik pa si Irina. Kahit si Knight ay hindi na rin nakatutol. Natawagan agad nito at napapunta roon ang kakilala nitong judge. Kaya ng mga sumunod na sandali, sila ang naging saksi sa kasal na yon ni Hailey at Irus. Kung kasal nga ba yung matatawag. Dahil wala namang dokumento ang dalawa. Pero sinabi rin ng judge na isunod na lamang ng mga itong dokumento kung nais gawing totohanan ang kasal. Ito na raw ang bahalang magrehistro at mag-ayos. Pagkatapos ng seremonya, masaya silang nag-celebrate na inabot na ng hating gabi. Kaya hindi pinayagan si Irina ng kanyang kapatid na magmaneho mag-isa. Medyo OA ang dating nito lalo na nang sabihin ni Irus na magpahatid na lamang siya kay Knight. Tatanggi pa sana siya pero si Hailey naman ang nakiusap sa kanya. Kaya hindi na siya nakahindi. I'm sorry, na out of way ka patuloy. Ani Irina habang sakay sila ni Knight sa kotse nito. It's okay. Balita ko, nagpabook ka raw ng ticket papuntang Amerika. Ha? Sinong may sabi sa'yo? Si Irus. Si kuya? Ay, ang daldal naman. Napakunot ang noon ni Irina. Teka nga, kailan pa nga pala kayo naging magkaibigan dalawa? Matagal na, mula nung malaman niyang adopted brother ako ni Hailey. You never mentioned to me that your brother is a joker. Malayong malayo siya sa ugali ng mga magulang niyo. Napabuntong hininga na lang si Irina. Sa tuwing mag-uusap sila, hindi talaga mawawala ang ungkatan ng past kahit may closure naman sila. Hindi kasi nakilala noon ni Knight ang kuya Irus niya dahil patapos pa lamang ito ng masteral sa Amerika. Kaya nga doon din siya pinatapon ng mga magulang nila para daw may magbantay sa kanya. Ibig sabihin, matagal na talaga kayong magkakilala. At alam ni kuya na ikaw ang ex ko? Yes, madaldal kasi si Hailey. Pansin ko nga. Kaya pala hindi nagtanong si kuya nung isang araw nang banggitin ko ang pangalan mo. Kasi alam na niya na ikaw ang lawyer ko. Malamang. Wala kasing sikretuhan ng dalawang yun. Kaya lahat na lang napagkukwentuhan. You know, they're now living together. Napailing si Irina bago tumingin sa labas ng bintana. Although nasa iisang circle lang ang pamilya nila ni Hailey, hindi pa rin niya sukat akalaing ito ang mamahalin ng kuya niya. So, ikaw naman ngayon ang sumagot sa tanong ko, Irina. Bakit nagpaplano kang umalis ng bansa nang hindi sinasabi sa akin? Ani Knight. Napalingon si Irina sa katabi. Bakit ko naman kailangan pang magsabi sa'yo? Because I'm your lawyer at may nakasampang kaso sa'yo, remember? Sorry pero hindi ko alam na kailangan ko pala talagang ipaalam sa'yo ang bagay na to. Siyempre naman, dahil kung hindi mo sasabihin sa akin, paano kita dedepensahan sa korte? You have to trust me if we want to win this case. Kaya kapag may plano kang lumabas ng bansa, kailangan mong ipaalam sa akin. Kung hindi, pwedeng gamitin ang kabilang panig na ebidensya na tumatakas ka. At baka mag-request sila ng whole departure order laban sa'yo. Naiintindihan mo ba? Napabuntong hininga si Irina. Yes, Attorney Montemayor. Anyang muling tumingin sa labas ng bintana. Bakit ka ba aalis? Wala lang. Gusto ko lang pansamantalang makalimutan ng mga problema ko. Kasama ba ako sa pinoproblema mo? Marahas na napabaling si Irina kay Knight. Bakit mo naman naisip ang bagay na yan? Dahil pakiramdam ko, iniiwasan mo ako simula nang may mangyari sa atin. Aha? Bakit mo naman gagawin yun, Knight? Hindi ko rin alam, Irina. Kasi sa pagkakaalam ko, pareho natin ginusto ang nangyari ng gabing yun. Maliban na lang kung ako lang ang nag-iisip ng ganito. No. Mabilis niyang tutol. Huli na para bawiin pa ang kanyang sinabi. No? Ibig sabihin, totoo nga mga pinadama mo sa akin habang magkasama tayo sa penthouse ko?
Nakagat ni Irina ang labi at napatingin sa unahan. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit isa ka sa pinakamagaling na abogado sa bansa, attorney. Napapalabas mo ang iniisip ng isang tao nang hindi nito namamalayan ang ginagawa mo. Mahinang sabi niya. Ugali ko na nga siguro yun. Saka natural yun sa isang abogado. Pero hindi naman ako nagbago eh. Ito pa rin ako, mula noon hanggang ngayon. I'm always that straightforward and honest person, you know. Talaga? Honest ka pa rin hanggang ngayon? Yes, pero siguro sa pananaw ng iba, hindi. Lalo na sa pananaw mo. Pero hayaan mo, kaya ko namang magpaliwanag. At anong ipapaliwanag mo, Knight? Marami, napakarami. Napatingin siya sa kausap at lakas loob na nagtanong. Ako ba ang tinutukoy ni Hailey, Knight? Mahal mo pa rin ba ako? Huminga ng malalim si Knight bago iginilid ang sasakyan. Matagal itong tumingin sa unahan bago siya binalingan. Yes, Irina. I'm always in love with you. Hindi naman nawala yun kahit kailan. Walang ligoy na sabi nito. Sandali siyang natigilan pagkuway unti-unting napangiti. Talaga? Well, kung hindi pala pagmamahal itong nararamdaman ko, edi stalker mo pala ako. What do you mean? Because I followed you everywhere you go, Irina. Ha? Hinawakan ni Knight ang magkabila niyang kamay. Hindi naman matatawaran ang kabang nadarama niya habang titig na titig sa seryosong mukha nito. Bahagyang umiti si Knight bago ibinuka ang bibig. Yes, Irina. Mula nang umuwi ka ng bansa at mag-artista, tinatanaw na kita sa malayo. I've been your number one supporter. Kahit nga magazines na may article tungkol sa'yo o ikaw ang cover, may collection ako. At kung mapapansin mo lang sa opisina at bahay ko, lahat ng produktong ini-endorse mo, meron ako. Knight, ganun kita kang mahal, Irina. Natakot lang talaga akong lapitan ka muli kasi baka hindi pa rin sapat ang kung anong meron ako ngayon. Baka kasi ilayo ka na naman sa akin ng mga magulang mo kaya patuloy pa rin ako nagsisikap. Patuloy ko pa rin hinihigitan ng mga naabot ko na. Nang sa ganon, maging karapat-dapat na ako sa'yo. Oh my God. Mabilis niya itong niyakap kasunod ng pagpatak ng kanyang mga luha. I'm so sorry, Knight. I'm so sorry if you feel worthless and incapable. Pero wala ka nang dapat pang patunayan dahil kahit ano pa narating mo, mamahalin pa rin kita, Knight. You deserve all the love I have in my heart. I'm sorry kung hindi kita nagawang ipaglaban noon. Bata pa tayo noon, alam mo yan. At wala akong laban kina Mommy. But I swear, Knight, never kang nawala sa puso ko. Araw-araw hinahangad ko na sana pwede na kitang ipaglaban at maging malaya na tayong mahalin ng isa't isa. Pero nahihiya akong balikan ka dahil sa laki ng kasalanan sa'yo ng pamilya ko. Wait, mahal mo pa rin ako? In every sense of the word, yes. Oh God. Mas humigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Knight. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya sa mga sandaling to. I'm over the moon right now, Irina. Ako rin. Hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam na muling mabuksan ng puso para sa iisang tao sa magkaibang panahon. Parang mas ramdam ko ang sinseridad ng lahat. Mas dama ko ang linaw at katotohanan ng mga salitang sinabi mo. Pero alam mo ba, akala ko talaga wala ng pag-asa pang mangyari to. Bakit naman? Pinakawalan siya ni Knight at marahang hinaplos ang kanyang nabasang pisngi. Kasi noong makita kitang muli, akala ko galit ka pa rin sa akin. Epektibo rin pala ang ganoong style. Pero hindi ako galit. Mas tamang sabihin na dala lang ako ng emosyon ko. But deep inside me, masaya ako at excited, Irina. Kasi sa wakas, magkakausap na tayo. Matagal ko na rin gustong mangyari yun eh. Minsan nga dahil sa desperasyon ko, kinukulit ko si Hailey na sabihin kay Eros na i-blind date tayo. Kaso ayaw niyang pumayag. Ako raw ang kumilos at wag tutorpe-torpe. Huwag mo nasisihin ang sarili mo sa nakaraan. May plano ang Diyos kaya tayo pinaghiwalay noon. At ito na yun. Ang gawin muna tayong handa sa lahat para wala nang makahadlang sa atin at sa ikalawang pagkakataon. Salamat. Pero talaga, humiling ka kay Hailey ng blind date? Oo, kaso ayaw niya. Ayaw rin ng kuya mo. Pero hindi ko talaga alam na sila. I mean, ang akala ko kasi kayo ni Hailey. What? Hell no! At sinabayan pa yun ni Knight ng mariing pag-iling. Never magiging kami, okay? Oo na, alam ko na ngayon kung bakit. Pero nagselos ka ba dahil akala mo kami ni Hailey?
Siyempre naman, kaya nga ako naglasing sa bar. Natutop ni Irina ang bibig bago isinubsob ang muka sa kandungan. Yun pala ang dahilan kaya ka naglasing. Meaning, nung makita mo ako, bumalik ang lahat. Narealize mo rin na mahal mo pa ako. Tama ba ako, Irina? Nanunod yung tanong ni Knight. Ewan? Anong ewan? Malinaw naman ang sinabi mo. Malinaw pala, bakit nagtatanong ka pa? Because I am glad to know na ganun mo kabilis na realize ang totoo. Oo na, tama ka na, attorney. Umayos si Irina sa pagkakaupo at nakasimangot na tiningnan si Knight. Alam mo, kung noon ka pa nagpakita sa akin, baka hindi na tayo umabot sa ganito. So, kasalanan ko pala. Ewan, baka. Humalakip-kip siya na ikinatawa naman ng lalaki. Ay sus, ganyan ka pa rin palang magtampo. Halika nga rito. Kinabig siya ni Knight at hinalikan sa noo. Huwag ka na magtampo, kasi alam mo namang mahal na mahal kita. At ipinapangako ko sa'yo, hindi na tayo magpapaghiwalay pa ng kahit na sino. Talaga? Yes, Irina. Nakahanda na rin akong harapin ng mga magulang mo. Napatingin siya rito. Sigurado ka, Knight? Oo naman, dahil wala akong hindi gagawin para sa'yo. At kung ahad lang sila ulit sa atin, handa ka na bang lumaban kasama ko? Oo naman, ayoko na magsisi na naman ulit. At pagkasabi niyon ay inangkin ni Knight ang mga labi ni Irina. Isang umaga, nakangiti si Knight habang pinagmamasdan si Irina na mahimbing pa ring natutulog. Mula nang maging sila ulit, madalas ay naroon siya sa kondo nito. Hindi naman siya pinipigilan ni Irina dahil mas gusto raw nitong may nakakasama roon at nakakausap. I love you, babe. Hinalikan niya ito sa noo bago nagtungo sa banyo at inayos ang sarili. Pagkatapos lumabas siya at nagpunta sa kusina para magluto. Ganoon siya kapag nasa kondo nito. Walang oras na hindi niya ito pinagsisilbihan dahil yun naman ang gusto niyang gawin dito noon pa. Naudlot nga lang dahil sa mga nangyari. Abala na si Knight sa pagluluto ng agahan nila nang tumunog ang kanyang cellphone. Napataas ang dalawang kilay niya nang makitang si Nicolo yon. Yes? Tanong niya nang sagutin ng tawag. Well, gusto ko lang namang itanong kung buhay ka pa ba, attorney? Sarkastikong tanong nito. Kausap mo nga, di ba? Os, talaga? Ikaw to? Pero bakit ang sungit mo pa rin? Akala ko ba mula nang maging kayo ni Miss Irina bumait ka na? In your dreams, Velasco. Yeah. So, bakit ka napatawag ng ganito kaaga? Well, Attorney Montemayor, dahil madalas kang wala rito sa firm at nariyan sa lungga ng nobya mo, alam mo na siguro na akong gumagawa ng trabaho mo. Kaya kung hindi mo tataasan ang sweldo ko, mainam na i-promote mo na lang ako as your partner. We'll go there, Nicolo. Sa ngayon, tapusin mo muna ang sinasabi mo. Ang impatient. Pero eto na, tapos na para legal natin sa pagkalap ng ebidensya para sa kaso ni Miss Irina. And? Ayun, nalaman na niya kung sino ang nasa likod ng pag-frame up kay Irina. Tuluyang nahinto sa pagluluto si Knight. Noong nakaraang buwan ay sumailalim sa pre-trial si Irina. Hindi naman niya ito binabayaan. Nag-plea sila ng not guilty dahil hindi naman totoo ang mga paratang dito. Kaya patuloy pa rin sila sa pagkalap ng iba't ibang ebidensya at mga saksi na magpapawalang sala rito. Anong ibig mo sabihin, Nicolo? Hindi lang ba ito gawa-gawa ng PA at driver ni Irina? No, may tao sa likod nito. Isang nagngangalang Evron De Leon. Evron? Sino yun? The Evron that we knew. The owner of Skyline Horizons Travel and Tours. You mean, isa sa mga endorsement to ni Irina? Mismo. Stalker pala ni Miss Irina tong si Evron. Nakuhanan kasi ng paralegal team natin ng litrato na magkakasama ang tatlo. May video rin siya mula sa meeting place ng mga to. Napaisip si Knight. Hindi malabong mangyari na totoo ang sinasabi ni Nicolo at nakuha ng paralegal team nila, lalo't dating tauhan ni Irina ang dalawa. Tiyak na kilala ng mga ito ang mga nakatrabaho ni Irina. Noong una, nagtataka talaga si Knight kung paano tinanggap ng prosekusyon ang kaso ni Irina, gayong halata namang mahina ang mga ebidensya laban dito. Ngayon, nauunawaan na niya ang dahilan. Maaari may kinalaman doon si Efron De Leon. Isa pang butas ng kaso, kahit lasing na lasing si Irina, alam pa rin ito ang ginagawa nito, kaya imposibleng hindi nito matandaan ang ginawa sa dalawang tauhan. Mahigpit na napakuyob ang kamao ni Knight. Kung ganun, I will never let this slide, Nicolo.
Hindi na ako makikipagnegosasyon sa kanila. Tapos na ang usapan sa pagitan namin tungkol sa settlement dahil itutuloy ko ang labang to hanggang dulo. Nagngangalit ang mga bagang na wika niya sa kausap sa kabilang linya. You're going to ask to dismiss the case, then file another one against them and Mr. De Leon. That's right. Makikita nila ngayon ang bagsik sa loob ng korte. Kahit yata akong kalaban mo, magbaback out na ako ngayon pa lang. Pagak siyang natawa. Well, salamat sa pagpapagaan ng loob ko. Sige na, ihanda niyo na ang mga dokumento at mamaya pupunta kami dyan. Kasama si Miss Irina? Yes. Ayun, makikita ko na naman siya. Yan naman ang sinasabi ko sa Unite. Magkakasundo talaga tayong dalawa. Tigilan mo ako, Nicolo. Baka nakakalimutan mo, girlfriend ko si Irina. Hindi ko naman inaagaw Susulyap lang at pipicture na rin, attorney. Huwag kang possessive. Kahit pa, bawal siyang titigan o sulyapan, okay? Damot mo naman. Din lang at malakas na tunog ang sunod na niyang narinig. Napailing na lang si Knight bago ipinagpatuloy ang pagluluto. Nagulat na lang siya nang bigla na lang yumakap mula sa likuran niya si Irina. Good morning, handsome attorney. Bati nito sa mahinang tinig. Good morning, babe. Kumusta ang tulog mo? Ayos naman. Ikaw? Same. Nagugutom ka ba? Bahagya itong lumayo sa likuran ni Knight at sumilip sa mga pagkaing niluto niya. Pagkatapos, nakalabing tiningnan siya nito. Patatabain mo ba ako? Anito at ikinisap-kisap pa ang mga mata. Natawa siya. Hindi ka nga tumataba Kaya kahit anong pakain ko sa'yo, ang sexy mo pa rin. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Compliment ba yan o pang-uuto? It's a compliment, babe. Sige na, maupo ka na, tihahayin ko na mga to. Okay po, attorney. Ngumiti ito at ginawaran pa siya ng mabilis na halik sa pisngi bago nagtungo sa lamesa. Nakangiting napailing naman siya bago kumilos. Dapat ba akong matuwa sa pang-spoil mo? Tanong ni Irina habang pinapanood si Knight na maghayin. Well, nasa iyo naman yun, baby. Paano kung masanay ako? Ano naman? Sigurado ka bang nandyan ka palagi, Knight? Of course. Lumapit si Knight at hinalikan ito sa buhok. I love you for always, babe. Hindi yun magbabago. Napangiti ng matamis si Irina. Okay, sinabi mo yan ha? Opo, sige na, kain ka na. May pupuntahan tayo pagkatapos. Saan? Tanong nito. Pinagmasdan pa siya nito habang nilalagyan niya ng pagkain ang plato nito. Sa opisina ko. Alright. Nag-umpisa na itong kumain at hindi mapigilan ni Knight ang mapataas ng isang kilay. Ganadong-ganado kasi ito at mukhang sarap na sarap sa iniluto niya. Nang matapos silang kumain ay siya na rin ang naghugas ng pinggan. Pinauna na niyang paliguin si Irina dahil tiyak na 1 oras ito sa banyo. At nang matapos ito, siya naman ang naligo at nagbihis. Importante bang ipupunta natin sa office mo? Tanong nito habang sinusuklay ang may kahabaang buhok. Oo, tungkol to sa kaso mo. Bakit? Kasi bigla akong inantok. Natawa si Knight. Ay sus, mamaya ka na lang ulit matulog, okay? May bago kasing development sa kaso mo. May natuklasan ng paralegal team namin. Ano yon? Do you know Efren De Leon? Oo, siyang may-ari ng Skyline Horizons Travel and Tours. Ako ang endorser nila dati. Wala ka bang nakitang kakaiba sa mga kilos niya noon? Napaisip si Irina. Napatigil din sa pagsusuklay. Pagkatapos, nakibit ito ng mga balikat. Wala naman. Well, aside sa mga mamahaling regalo niya na palagi kong ipinapabalik, wala naman akong napansing kakaiba. You mean, pinapadalhan ka niya ng mga mamahaling regalo? Tanong ni Knight. Yes. Hindi na naman bago yun sa industriya ang kinabibilangan ko. Bukod sa mga regalo, madalas ay may flowers and chocolates din siyang pinapadala sa akin. Si Chelsea nga ang madalas tumanggap ng mga yun eh. At ano-ano namang klase ng regalong binibigay niya sa'yo? Well, ang pinakamahal sa lahat ay isang set ng diamond jewelries. Pinadalhan niya rin ako noon ng mga luxury bags, shoes, and he even sponsored some of my branded gowns. Hindi ko nga sana tatanggapin ng mga yun kasi kaya ko namang bumili ng sakin. Kaso sabi ni Mama Nick, nakakahiya naman daw kung palagi ko siyang tatanggihan. Kaya minsan, sa kanya galing ang suot ko kapag may mga events. Nag-donate din siya minsan sa foundation na sinusuportahan ko.
Nagulat pa ako kasi 1 million yun. Teka, bakit mo pala siya tinatanong? Kunot noong nilingon niya si Irina. Napabuntong hininga si Knight. I don't want to make you scared pero sa mga ebidensyang hawak ng aking paralegal team, konektado si Mr. Evron sa lahat ng to. What? Yes, at itong mga sinasabi mo sa akin ngayon, ang magpapatibay na may gusto nga siya sa'yo. Did he ask you for a date before? Oo, maraming beses din pero 2 lang ang pinaunlakan ko. Ibig sabihin talagang may gusto sa'yo si Mr. De Leon at ginamit niya ang PA at driver mo para i-frame up ka. Pero bakit naman niya gagawin yun, Knight? Kasi desperado na siya. Baka sa huli, kapag naidiin ka nila sa kasong to, makikipag-negotiate sila sa'yo at ang deal, ikaw mismo ang kapalit. Halatang nagulat si Irina sa sinabi ni Knight dahil naging mabuway ang pagkakatayo nito. Mabuti na lang at nasalo niya ito. It's okay. Hindi sila mananalo sa atin, Irina. Ilalaban natin to hanggang dulo. Hindi na rin ako makikipagnegosasyon sa mga tauhan mo. Dahil kapag ginawa natin yun, para na rin nating tinanggap na may kasalanan ka. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya pagkatapos kong ipadismiss ang kaso, magsasampa tayo ng panibagong laban sa kanila. Sige, ikaw na ang bahala. Dahil sa pagkakadiskubre ni na Knight sa panibagong salarin, nangala pa sila ng matitibay na ebidensyang magdidiin kay Evron De Leon. At sa mga oras na yon, katatapos lang nilang mag-file ng motion for dismissal sa kasong isinampa kay Irina sa korte. Are you okay? Tanong ni Knight sa kanya. Oo, bakit mo naitanong? Ani Irina ng balingan ng kasintahan. Kanina ka pa kasing tahimik. Don't worry. Next week, I will file for the motion to dismiss your case. Kompleto na bang ebidensyang hawak natin? Yes, solid na mga nakalap ng paralegal team ko. Maididiin na natin si Mr. De Leon sa pagkakataong to. Okay, hindi na rin naman ako makahintay na matapos na ang lahat ng to. Huwag ka mag-alala. Kahit abutin pa to ng ilang taon, hindi tayo susuko. Makukuha mo pa rin ang hustisya. Naniniwala naman ako. Ani Irina na biglang napahilot sa kanyang sentido. Hey, ayos ka lang ba talaga? Ani Knight na inihinto pa ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Oo, okay lang naman ako. Pero namumutla ka, babe. Sigurado ka pa talagang ayos ka lang? Namumutla? Kinuha niya ang maliit na salamin sa kanyang shoulder bag. Nakita niyang namumutla nga siya. Nung isang linggo kapag ganyan, Irina, ang mabuti pa siguro dumaan na tayo sa ospital. Suwestyon ni Knight. Napabuntong hininga siya. Sige, ayaw ko rin naman pag-alalahanin ka pa. Pero siguro, simpleng pagod ko lang to at stress. Kahit pa, mas maigi na yung sigurado talaga tayo. Opo, wala na akong sinabi. Natawa si Knight bago muling nagmaneho patungong ospital. Subalit ang akala nilang simpleng fatigue o stress ay hindi pala ang siyang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Irina. Pakiulit-ulit, Dok, ng sinabi niyo? Gulat na tanong ni Knight sa lalaking doktor na kaharap nito sa ER. Tama po narinig niyo, Mr. and Mrs. Montemayor. Your wife is 14 weeks pregnant. Congratulations! Nagkatinginan sila ni Knight. Pagkaway mabilis na nagyakap. Panay ang usal ni Knight ng pasasalamat habang mangiyak-ngiyak naman si Irina. Hindi niya ini-expect ang bagay na yon, pero ilang ulit na rin namang may nangyari sa kanila kaya hindi imposibleng mabuntis siya. Oh God, babe. Pakakasa din tayo sa lalong madaling panahon. Sabi nito nang bitiwan siya. Napangiti si Irina at hinaplos ang pisngi nito. Hindi naman ako tatanggi, babe. Pero sa ngayon, mas priority pa rin natin ang kaso ko kasi ayaw ko sa kulungan bumagsak. No, hindi mangyayari yan. Next week mababaliktad na ang sitwasyon. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Besides, pwede naman nating i-priority itong pareho. Dahil mas may dahilan na ako ngayon para tapusin ang labang to. Hindi na lang ikaw ang ipinaglalaban ko, kundi pati ang anak natin. Kaya gagawin ko lahat para mawala na ang mga iniisip mo. Kinuha nito ang palad niya at masuyong hinalikan ng ibabaw niyon. Thanks, babe. Thank you sa walang sawang pagmamahal sa akin. Kanina medyo natakot ako, pero ang kaalamang nariyan ka ang nagpalakas sa aking loob. Salamat, babe, kasi kasama kita. Walang anuman, babe. Salamat din kasi tinanggap mo akong muli. At hindi umiwas si Irina nang angkinin ni Knight ang mga labi niya. Ahem. Kaget silang naghiwalay nang makitang naroon pa rin ang doktor sa harapan nila.
Sorry for the interruption pero heto ang reseta ng vitamins na kailangang inumin ng misis mo, Mr. Montemayor. Heto rin ang pamphlet kung paano alagaan ng isang buntis. Kumpleto na rin dyan ang mga do's and don'ts, pati na kung ano ang mga bawal at hindi na pagkain. And I recommend you to see an OB-GYN as soon as possible. Paliwanag ng doktor. Thanks, Doc. We will. Ani Knight, pagkaway tinanggap ang ibinibigay nito. Congratulations once again. Sige po, puntahan ko muna ang ibang pasyente. Nang makaalis ang doktor, parehong may ngiti sa mga labing nagharap sina Knight at Irina. Now, kailangan ko na rin sigurong harapin ang mga magulang mo. Are you sure, Knight? Yes, Irina. Sigurado na ako. Agad naman tinawagan ni Irina ang kanyang mga magulang. Pero wala pala sa bansa ang mga ito. Biyernes pa raw ang balik. Kaya Sabado niya itinakda ang hapunan sa bahay ni Knight. Gusto raw kasi nitong ipakita sa kanyang mga magulang na kaya na nitong buhayin si Irina at ang magiging anak nila. Kaya pagsapit ng Sabado, kitang-kita niya kung gaano katensyonado ang kanyang kasintahan. Ganoon din naman si Irina dahil matagal na rin niyang hindi nakikita ang ama't ina. Hindi rin siya sigurado sa magiging reaksyon ng mga to. Pero ano't ano man ang mangyari, hinding-hindi na niya iiwan si Knight. Gaya ng sinabi niya rito, magkasabay nilang ipaglalaban ng isa't isa. Hindi na siya maduduwag at magpapadala sa dikta ng mga magulang. Hey, relax. Ani Irina na hindi na nakatiis punahin ang kasintahan. Hinawakan pa niya sa braso si Knight. Paikot-ikot kasi ito sa marangya pero simpleng living area nito. Hindi maitatatwa na sa itsura pa lang ng mansyon ng lalaki, malayo na talaga ang narating nito. I am relaxed. Hindi lang kasi ako mapalagay kung tama na ba ang 6 na putahe para sa atin. Saka, sigurado ka bang yun ang paborito nilang mga pagkain? Natawa si Irina. Yes, babe. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman, kaso... Hey, look at me. Sumunod naman si Knight. Everything will be fine. Narito ako sa tabi mo. Hindi na nila tayo maaaring paghiwalayin, okay? Nangako ako na ipaglalaban na kita, di ba? Huminga ito ng malalim bago tumango. I believe in you. Pero sigurado ka ba talagang tama na ang 6 na putahe? Magpadagdag pa kaya ako kay Manang Lita? Tama na yon. Baka nakakalimutan mo may 3 klase pa ng mga desserts. Maiedad na sina mommy. Ingat na rin sila sa pagkain ng marami. Oo nga pala. Kakamot-kamot sa batok na sagot nito. Si Knight mismo ang nagluto ng mga kakainin nila dahil gusto nitong mas gawing espesyal ang gabing yon. At nasisiguro ni Irina, her parents will be moved by his actions. Ilang saglit pa, nakarinig sila ng malakas na busina ng sasakyan sa labas ng gate. Inalalaya naman agad siya ni Knight patungo sa entrada ng bahay nito. I love you, babe. Bulong ni Irina sa kasintahan nang huminto ang kotse ng kanyang mga magulang sa tapat nila. Alam niyang kailangan ni Knight ng pampalakas ng loob at ang salita niya ang isa sa mga kinakapitan nito. Thanks, babe. Here they are. Yes. Bumaling si Irina sa mga magulang na kabababa lamang sa kotse ng mga ito. Mom, Dad. Salubog niya sa mga ito habang nakasunod sa kanya si Knight. Nang makalapit sila ay niyakap agad niya ang kanyang mommy at daddy at hinalikan sa pisngi. What is this all about, Iha? Tanong ng kanyang ina na may malapad ng ngiti. Gusto ko lang pong ipakilala sa inyo ang fiancé ko. Binalikan ni Irina si Knight at humawak sa braso nito. Mommy, Daddy, this is Attorney Knight Montemayor. Knight, this is my mom Selena Santos and my dad Aaron Santos. Napakunot noo agad ang kanyang ama. Montemayor? Yes, Dad. Teka, Iha, siya ba yung ex mo? Sabi naman ng kanyang ina na titig kay Knight. Tumingin si Irina sa katabi. Dama na niya ang namumuong tensyon sa paligid, pero ngumiti lang si Knight sa kanya at bahagyang pinisilang kanyang kamay. Pagkatapos, muli nitong hinarap ang kanyang mga magulang. Ako nga po, Mr. and Mrs. Santos. It's nice meeting you again. Inilahad ni Knight ang kamay sa harap ng kanyang mga magulang. Nagkatinginan muli ang mga ito bago iyon tinanggap. Nakahinga naman sila ng maluwag ni Knight. I don't really know what to say. Binigla mo kami, Irina. Baling sa kanya ng kanyang ama. Hindi ito nakangiti. Pero wala na sa mga mata nito ang disgusto na nakita niya noon nang malaman ng mga itong boyfriend niya si Knight. Sorry po. Ako talaga namilit kay Irina na imbitahan kayo rito sa bahay ko.
Sagot ni Knight. Bahay mo to? You own this property? Gulat na tanong ng kanyang ina. Yes, Mrs. Santos. I own this property and some others. Ako rin ang may-ari ng Knight & Associates law firm. If you already heard that name. Muling nagkatinginan ang magulang ni Irina at hindi niya mapigilang maging proud kay Knight sa nakitang reaksyon ng dalawa. Pareho kasing gulat at pagkamangha ang nakalarawan sa mukha ng mga to. Aminado siyang mahirap talaga i-impress ang mga magulang niya. Kaya nga pinaghiwalay sila ng mga ito noong nalaman ng mga to na mahirap lang si Knight. You know what po? Ani Knight na ikinalingon dito ng kanyang ama't ina. Hindi ko po mararating ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang naging motibasyon ko. Kahit minsan may mga salita kayong nasabi na naging hamon para sa akin. Dahil sa pagmamahal ko sa inyong anak at sa kagustuhang patunayan ng sarili ko, naabot ko ang lahat ng to. Kaya taos puso ako nagpapasalamat sa inyo, ma'am, sir. Sandaling namayani ang katahimikan sa paligid bago tumikhim ang kanyang ama. Well, hindi ko rin alam ang sasabihin ko ngayon, Knight. You used the right words to praise us. Pero alam naman nating lahat na nasaktan ka namin noon. Kayo ni Irina. Pero kung ibabalik ko ang mga panahong yun, ganoon pa rin ang gagawin ko. Dahil pareho pa kayo mga bata at wala pang nararating sa buhay noon. Tama naman po kayo. Ngayon, mas nauunawaan ko na ang gusto niyo mangyari. Na ang ginawa niyo noon ay para din sa kapakanan namin ni Irina. Salamat at nauunawaan mo kami ng asawa ko. Wala naman kasi mga magulang ang gugustuhin magkamali ng desisyon ng kanilang mga anak. Lahat ng ginagawa nila para yun sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kahit ang malayo sa mga ito, titiisin nila para lang mabigyan ng mga to ng maginhawang bukas. Sabi pa ng kanyang ama. Aaron is right, pero wala rin namang perpektong mga magulang. Aminado kaming malaki ang pagkukulang namin kina Irina at Irus. And we're really sorry for that. Kung pwede nga lang bawiin ang mga oras na yon, ginawa ko na. Nanatili na lang sana ako sa tabi nila. But then, alam ko rin naman na mga ginagawa namin ay para lang sa kanila. Siguro na sobrahan nga lang talaga dahil kahit sa oras ng kailangan kami ng mga anak namin, wala kami. Pero ngayon babawi na talaga kami sa inyo ng kuya mo, anak. Segunda ng kanyang ina bago tiningnan si Irina. It's okay, Mom. Dad, nauunawaan ko na rin kayo ngayon. Salamat din po sa mga ginagawa niyo para sa amin ni kuya. Ngayon ko lang na-realize na ang kinabukasan namin ang palagi niyong iniisip, kaya subsub kayo sa trabaho. Ani Irina. Thanks, Iha. Thank you for understanding us. Always remember that your father and I both love you and Iru so much. Niyaka pa siya ng kanyang ina. I love you too, Mom. Dad, let's now forgive the past and move on. Sabi niya sa amang nakamasid sa kanila. May giliw nang nasisilip si Irina sa mga mata nito. I agree to that. Sang-ayon ng kanyang ina. Tumango rin si Knight at ang kanyang ama. By the way, sabi mo fancy mo itong si Knight. Tanong ng ina niya nang pakawalan si Irina. Yes, Mom. Napatingin ito sa kanyang kamay na walang singsing. Kitang-kita niya ang pagkiling ng ulo nito bago tumingin kay Knight. Nakalimutan ko lang pong ilagay sa daliri ni Irina nung mag-propose ako. Biglaan lang din po kasi yun. Pero may singsing na po talaga ako para sa kanya. Matagal ko nang nabili. Mabilis na paliwanag ni Knight. Napakunot ang noo ni Irina. Teka, may singsing ka nang binili? Tanong niya rito. Yes, babe. Heto. Dinukot nito ang isang maliit na kahon sa bulsa ng suot nitong pantalon. Nang buksan nito yon, napasinghap siya nang makita ang isang kulay pulang diamond ring. Halos kasing laki yun ng kuko niya sa hinlalaki na napapalibutan ng maliliit na brilyante. Knight, nanginginig ang mga labing usal niya. Ngumiti ito sa kanya. Now this is official. We are officially engaged. At wala nang masasaya pa sa araw na to dahil naririto ang mga magulang mo. Sabi nito bago yun isinuot sa daliri niya. I love you. Anito nang muling magtama ang kanilang mga mata. I love you too. Tugon niya bago ito hinalikan sa mga labi. May ilang segundo rin ang itinagal niyon bago sila naghiwalay at nakangiting binalingan ang kanyang mga magulang na nakangiti na rin sa kanila. By the way, Mom, Dad, may isa pa po kaming sasabihin sa inyo. Ito rin ang dahilan kung bakit alam at nauunawaan na namin kayo bilang mga magulang. Makahulugang sabi ni Irina. Oh, another surprise?
But please don't give me a heart attack, Iha, okay? Anang kanyang ina. Natawa sila ni Knight. No, Mom. Dahil ikatutuwa niyo po ito. So, ano nga sasabihin mo? Hindi na makahintay na tanong ng kanyang ama. I'm pregnant, Dad. Magkakaapo na po kayo. What? Bulalas ng mga ito. Tama po narinig nyo. Nung isang araw lang ay galing kami sa ospital at kinumpirma ng doktor na nagdadalang tao si Irina. Sabi naman ni Knight. Oh my God. Napaiyak ang kanyang ina at muli siyang niyakap. Congratulations, Iha. Congratulations sa inyo. This is a very beautiful blessing. Thanks, Mom. Tumingin si Irina sa kanyang ama. Naghihintay ng sasabihin nito. Ano pa bang masasabi ko? Narito na to. Anito sabay baling kay Knight. Siguraduhin mo lang na pakakasalan mong anak ko bago lumaki ang tiyan niya, okay? Don't worry po, asikasuhin agad namin ang aming mga papeles. And by the way, kumusta na ang kaso mo? Si Knight ba ang attorney mo, anak? Pag-uusisa ng kanyang ina. Yes, Mom. Tapos na po kami mag-file ni Knight ng motion for dismissal sa kasong isinampa laban sa akin. At kapag napatunayan na inosente ako, saka pa lang kami magsasampa ng panibagong kaso laban sa PA at driver ko. Pati na rin kay Mr. Evron De Leon. Si Evron? Ang may-ari ng isang travel agency? Anang kanyang ama. Yes, Dad. But no worries. Si Knight na po ang bahala sa lahat. Nga pala, nakita niyo na ba si Kuya Irus? Nasabi na ba niya sa inyong magkakaanak na rin sila ni Hailey? Tuloy-tuloy na wika ni Irina. Hindi niya napansin ang pagsenyas ni Knight sa kanya na itiko muna ang bibig. What? Magkakaapo na rin kami sa kuya mo? Bulalas muli ng mga ito. Natawa si Irina. Yes, Mom, Dad. Kaya humanda na kayo kasi marami-rami na kayong aalagaan. Dahil malapit ng maging magulang si Irina, lahat ng kanyang hinanakit sa mga magulang ay kinalimutan na niya. Maliban na lang sa aral na dala nito at magsisilbing gabay niya para gawin ang nararapat sa magiging anak nila ni Knight. Dahil ayaw niyang lumaki ang mga anak nila, nawala sila sa tabi ng mga ito. Oh God, mukhang kailangan na nga nating maglaylo muna sa negosyo natin, Aaron. Mas exciting ata na mag-alaga ng mga apo, darling. Sabi ng kanyang ina. Oo nga, at sabay pa talaga kayo ni Irus. Baka pwedeng papuntahin mo sila rito. Maghihintay kami. Sabi ng kanyang ama. Nagkatinginan sila ni Knight. Pagkaway mabilis itong tumango. Sige po, papupuntahin ko rin po sina Tita Shelly at Tito Victor dito. Sagot ni Knight. You mean ang mga magulang ni Hailey? Tanong ng kanyang ina. Tama po, Mrs. Santos. Oh, stop calling us Mr. and Mrs. Tito at tita na lang. Okay po, Tita Selina. Maiging narito na rin sila para masabi ko na rin ang magandang balitang to. Sabi ni Knight. Napakunot ang noo ng ama ni Irina. Dad, Mom, ang mga Jones po ang umampun kay Knight. They're his adoptive family. Paliwanag agad ni Irina. Oh, that's good to hear. Sabay na wika ng mga ito. Ang mabuti pa siguro doon na tayo sa loob. Doon na po kami magkukwento. Anyaya ni Knight. Maigi pa nga, medyo hapon na rin. Baka mahamugan tong si Irina at apo ko. Sang-ayon ng ina niya at naglakad na sila papasok ng mansyon. Mas naging masaya ang gabing yon dahil hindi naman humindi ang kanyang kuya Irus at si Hailey. Dumating din si Mr. and Mrs. Jones at agad na pinag-usapan ang kasal nila ni Knight. Ganoon din ni Irus at Hailey. At para kay Irina at Knight, wala nang makasisira pa sa pagmamahala nila. Magkasabay na inasikaso ni Knight at Irina ang kasal nila na itinakda sa susunod na buwan. May resulta na rin ang dismissal ng kaso laban kay Irina. Kinatigan sila ng korte dahil sa mga ebidensyang hawak nila. Kaya nakapagsampa na sila ng kaso laban sa PA at driver ni Irina maging kay Mr. Evron De Leon na itinanggi kaagad lahat ng aligasyon dito. At ngayon, magkakaharap na sila sa korte para sa pretrial. How do you plead? Tanong ng hukom sa tatlong nasasakdal. Guilty, Your Honor. Sagot ni na Chelsea at Roman sa bayuko ng ulo. Tumingin ang hukom kay De Leon. Not guilty, Your Honor. Mariing sagot ni Evron, sabay tingin ng diretso kay Irina. Nakataas ang baba nito, malamig ang mga mata at bahagya pang nakangisi. Wala akong kasalanan kaya hindi ako makukulong. Dagdag pa nito sabay hampas ng palad sa mesa ng depensa. Napataas ang isang kilay ni Knight. Kahit pa mag-deny ka, Evron,
Hindi ka makakatakas sa mga ebidensyang hawak namin. At kung hindi ka mapapayuhan ng maayos ng abogado mo, tiyak na mabubulok ka sa kulungan. Sisiguraduhin ko yan. Kung akala nyo, madali akong madidiin. Nagkakamali kayo. Wala kayong hawak na makakasira sa akin. Naramdaman ni Knight ang paghigpit ng pagkakahawak ni Irina sa kamay niya, kaya bahagya niya yung tinapik-tapik. Enough, Mr. De Leon. Singit ng hukom. The court will examine all evidence. For now, your plea is noted. Habang inilalabas ng bailiff ang tatlo, hindi pa rin inaalis ni Evron ang tingin kay Irina. Isang titig na puno ng galit at obsession. Napailing na lang si Knight. Don't worry about what he said, babe. Okay? Ang gusto kong pagtuunan mo ng pansin ay ang kasal natin at itong anak natin. Masuyo pa niyang hinawakan ang hindi pa naman maumbok na tiyan ni Irina. Hayaan mo, yan naman talagang gagawin ko. Alam ko kasing kayang-kaya mo na si Evron. Yan naman ang gusto ko eh. Tara na, baka mahuli pa tayo sa pagsusukat ng mga damit natin. Tiyak na sermon na naman ang aabutin natin kay Mama Nick at sa mami mo. Natawa si Irina. Opo, heto na. Pero pwede bang bumili tayo ng mangga na maraming alamang? Parang naglalaway ako kanina dun sa nadaanan natin eh. Okay, bibili tayo. Ano pa bang gusto niyo ni baby? Tanong ni Knight at masuyong inilalayan palabas ng korte si Irina. Gusto ko rin ng seafoods, kahit anong luto. Alright, magluluto ako ng garlic buttered shrimp at sinigang na salmon. Gusto mo ba yon? Bigla na nga ako naglaway eh. Tapos, pwede rin bang makarequest ng banana bread? Yung recipe mo mismo, saka gusto ko rin ng Bicol Express at patatim. Napahalakhak si Knight. Okay, lahat po yan ay iluluto ko. Sa ngayon, mangga muna at ang pagsusukat ng damit. Okay, ang bait talaga ng fiancé ko. Pogi pa. Huminig pa si Irina sa braso niya. Matamis na napangiti si Knight at hinalikan to sa noo. I love you, babe. I love you too, my knight in shining, handsome attorney. Love you most. Makalipas nga ang isang buwan ay ginanap ang isang napakagandang garden wedding sa mansyon mismo ni Knight. Piling mga bisita lang ang imbitado nila. Mga taong malalapit lang sa puso nila dahil mas gusto nilang maging solemn ang araw na yon. Pagkatapos, sa rest house ni Knight sa Albay sila tumuloy para sa honeymoon nila. Wala namang sinabi ang OB ni Irina na bawal siyang magbiyahe. Pero dahil nga may inaasikaso pa rin si Knight sa Manila, kaya hindi na sila lumayo. At pagkalipas pa ng 5 buwan, isang kambal na babae at lalaki ang iniluwal ni Irina. Ang patunay ng pinaigting nilang pagmamahalan. Ang mga ito rin ang dahilan kung bakit mas pinili ni Irina na lisanin na ang showbiz at mamuhay ng tahimik, na sinuportahan naman ni Knight. Nagpatuloy pa rin ang pagdinig sa kasong isinampa nila laban kay Chelsea, Roman at Evron. At sa huli, napatunayan ni Knight sa korte na gawa-gawa lang ng tatlo ang lahat, sa pangunguna ni Evron. Hinatulan ng hukom ng 4 na taong pagkakakulong sina Chelsea at Roman dahil bukod sa guilty plea, nakipag-cooperate din ang mga ito sa korte. Samantalang si Evron naman ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong na walang parol. Dahil na rin sa pagiging arogante nito at hindi pag-amin sa kasalanang ginawa. Napatunayan ni Knight at Irina na walang puwersa ng kasinungalingan ang makakatalo sa katotohanan. At higit sa lahat, walang makakagapi sa pagmamahalan na pinanday ng tiwala at sakripisyo. Kaya kahit na mag-iwan ng sugat ang bawat unos, sa dalang tapang at tamang pagmamahal, nagiging gabay yon tungo sa mas matibay na bukas. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.